ba na ang anthropology sa salitang Griego ay anthropos na ang ibig sabihin ay study of human at logia naman ay nangangahulugan ng study. Ang anthropology, ito ay tumutukoy sa pag-aaral ng mga tao, kultura, wika at pag-unlad ng lipunan sa iba't ibang panahon at lugar. Ang mga anthropology ay nag-aaral ng iba't ibang aspeto ng buhay ng tao upang maunawaan ang pagiging tao at ang pagkakaiba-iba ng mga lipunan. Ginagamit ng mga anthropology ang iba't ibang paraan tulad ng pananatili sa lugar, pakikipag-usap sa mga lokal, susuri ng mga kultura na artefakto upang masuri ang kultura at pag-unlad ng lipunan. Ngayon ay dadako naman tayo sa kasaysayan o historya. Ano nga ba ang kasaysayan o historya? Ito ay isang pag-aaral sa nakalipas na panahon. Tinipikal na tinutukoy ng salitang ito ay ang mga pangyayaring nakatala. Ang mga pangyayaring naganap bago na imbento ang mga sistema ng pagsusulat ay tinatawag naman na prehistorya o prehistorikong kasaysayan. Ang mga nag-aaral sa kasaysayan ay tinatawag na historiador tulad na Herodotus. Sila ay gumagamit ng mga dokumentong pagsusulat, mga pinagsama-samang kwento tulad ng alamat, epiko, kwentong bayan at iba pa. Kasama rin dito ay ang sining, artipatiko at palatandaan sa kalikasan para malaman ang mga nangyayari sa partikular na bahagi ng nakaraan. Layunin ng historya o kasaysayan ay maunawaan kung paano at bakit nangyari ang mga pangyayari at ang kanilang epekto sa kasalukuyan at hinaharap. Sa pag-aaral ng ating kasaysayan, tandaan na kakailanganin nating gumamit ng mga batayan, basihan, kasanayan at pamantayan upang masuri ang mga kaganapan at masiguro na ang nabubuong kwento ay wasto at tama. Ngayon ay dumako naman tayo sa relasyon ng history at ng antropolohiya. Ang anthropology at kasaysayan ay magkakaugnay sa maraming paraan. Ang anthropology ay nag-aaral ng tao at kanyang kultura sa iba't ibang panahon at lugar, habang ang kasaysayan ay nagtututok sa pag-aaral ng mga pangyayari at pagbabago sa lipunan sa paglipas ng panahon. Ang anthropology ay maaaring nagbibigay ng konteksto at pag-unawa sa kultura at pamumuhay ng mga tao sa nakaraan, habang ang kasaysayan ay naglalarawan ng pag-usbong at pag-unlad ng mga pangyayari na nakakaapekto sa mga lipunan at kultura. Bukod dito, ang anthropology ay maaaring magamit upang suriin ang mga artifacts, tradisyon at pamumuhay ng mga sinaunang tao na nagbibigay ng karagdagang impormasyon sa kasaysayan. Kabilang ng mga pagkakaibang ito, ang relasyon sa pagitan ng antropolohiya at kasaysayan ay talagang medyo symbiotic. Makakatulong ang antropolohiya sa mga historiador na mas maunawaan ang konteksto ng mga mangyayari sa kasaysayan, at makakatulong ang kasaysayan sa mga antropologo na mas maunawaan ang epekto ng kultura sa pag-ugali ng mga tao. Bukod pa rito, ang parehong mga disiplina ay maaaring makinabang mula sa cross-pollination ng mga idea at kadalasan ay may malaking overlap sa pagitan ng mga ito. Ngayon, dadako naman tayo sa differences ng anthropology at history. Ang anthropology ay ang pag-aaral ng tao kung paano nag-evolve at kung paano nakipag-ugnayan sa kanilang kapaligiran. Sa kabilang banda, ang kasaysayan ay tumutukoy sa pag-aaral at mga pangyayari o kaganapan at pagbabago ng lipunan. Ang anthropology ay mas malawak at tumutukoy sa pangkahalatang pag-unlad ng tao, habang ang kasaysayan ay mas konteksto at nakatuon sa pag-aaral ng nakaraan na may tiyak na konteksto at panahon. Trivia. Alam niyo ba, ang ligawan noon at ang ligawan ngayon? Noon, pumupunta ang kalalakihan sa tahanan ng babae upang mangharana upang mapasagot ito. Ngayon, ay sa internet na lamang nagkakaroon ng ligawan. Trivia. Alam niyo ba ang kasuotan noon at ngayon? Noon, barong at saya. Ngayon, crop top, shorts at iba pa. Trivia. Alam niyo ba ang pagpapakasal ng dalawang magkasintahan noon ay kailangan ng ritual o seremonya ng pare mula sa simbahan. Ngayon, mayor na lamang ang nagpapakasal. Alam niyo ba? Sistema ng pagsulat ay tinatawag naman na prehistorya.